Magandang araw! Ngayon ay magkakaroon tayo ng bagong aralin. Ito ay ang pagre-rename o pagpapalit ng pangalan ng sampuan at isahan. Bago tayo dumako sa ating aralin, ay magkakaroon muna tayo ng isang balik-aral. Ano ang bilang na nakikita ninyo sa inyong screen? Magaling! Ito ay ang bilang na 43 o 43. Sa 43 o 43, ano ang isahan? Magaling! Ang bilang na 3 o 3 ay ang isahan. Ano namang bilang ang nasa sampuan o tens? Mahusay! Ang bilang na 4 o 4 ang nasa sampuan o tens. Kahanga-hanga mga bata, mukhang naintindihan ninyo o naunawaan ang mga nakaraan nating aralin. Mga bata, ngayon ay may papakilala ako sa inyong isang bata. Siya ay si Ben. Si Ben ay naglalaro ng kanyang mga holen. Si Ben ay mayroong 12 holen. Bilangin natin kung ilang holen mayroon si Ben. Mga bata, maaari niyo ba akong sabayan sa pagbibilang? Magaling! Ito ay atin nang simulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ilang mga holen mayroon si Ben? Mahusay! Si Ben ay mayroong 12 holen. Ngayon mga bata ay masdan ninyo ang talahanayan. Mga bata, masdan ninyo ang talahanayan na makikita ninyo sa inyong screen. Sa unang hanay ay makikita ninyo ang kabuuang bilang ng mga holen ni Ben. Sa ikalawang hanay naman ay ang sampuan at sa ikatlong hanay naman ay ang isahan. Batay sa ginawa nating pagbilang kanina sa mga holen ni Ben, si Ben ay mayroong 12 mga holen. Mga bata, ating alamin kung ilang sampuan mayroon sa 12 at ilang isahan naman mayroon sa 12. Handa na ba kayong malaman mga bata? Magaling! Ito ay atin ang simulan. Katulad ng mga nakaraan nating aralin, sa pagkuha ng bilang ng sampuan ay binibilang muna kung ilang sampu mayroon sa isang bilang. Bilangin natin kung ilang sampu mayroon sa 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibig sabihin, tayo ay mayroon ng isang sampuan at ang isang sampuan ay katumbas ng isang sampu. Ngayon naman mga bata, ilang isahan kaya mayroon sa 12? Bilangin natin. 1, 2. Ibig sabihin, mayroong 2 isahan sa 12. Nakuha niyo ba mga bata? Kahanga-hanga! Tandaan, ang pagre-renaming ng mga bilang ay ang pagbibigay ng katumbas na bilang ng sampuan at isahan. Mga bata, upang mas maunawaan ninyo kung ano ang pagre-renaming, ay narito ang isang halimbawa. Tulad ng ating bilang na 12, una ay kunin natin ang katumbas na bilang ng 12 sa sampuan. Ito ay ang 10. Isulat ang plus sign at ano naman ang katumbas na bilang ng 12 sa isahan.
Magaling! Ito ay ang 2 or 2. Isulat naman ito. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Ibig sabihin na ang 12 ay may katumbas na 10 at 2. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Mga bata, katulad sa ating ginawa, ang pag-renaming ng bilang ay isinusulat ng pahalang at sinusimulan sa tens place o sampuan at ang sunod naman ay ang nasa ones place o isahan. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Upang mas maunawaan ninyo ang ating aralin ay mayroon pa akong isang halimbawa. Bilangin natin kung ilang bola mayroon ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, tayo ay mayroong 23 mga bola o 23. Ilang sampuan kaya mayroon sa 23? Atin itong bilangin sa pagkuha kung ilang sampuan mayroon sa 23 ay bilangin muna natin kung ilang sampu mayroon sa bilang. Maaari niyo ba akong tulungan mga bata? Magaling! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Ako ay mayroon ng isang 10. Ngayon mga bata, bilangin natin kung ilang pang 10 mayroon sa 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mayroon ulit akong isang 10. Ibig sabihin na ang 23 ay mayroong 2 10 at ang katumbas ng 2 10 ay magaling! 20. Ibig sabihin na sa 23 ay mayroong 20. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling! Ilang isahan naman kaya mayroon sa 23? Bilangin natin. 1, 2, 3. Ibig sabihin, mayroong 3 isahan. Ngayon mga bata, isulat natin ito sa paraang ng renaming. Mga bata, batay sa halimbawa, ang bilang ng 23 ay inire-rename. Una, isulat ang bilang na katumbas nito sa sampuan. At ano ang bilang na katumbas nito sa sampuan? Mahusay! Ito ay ang 20. Una ay isulat natin ang 20. Pagkatapos ay lagyan ng simbolong plus. Ano naman ang katumbas nitong bilang sa isahan? Mahusay! Ang katumbas na bilang nito sa isahan ay ang 3. Kahanga-hanga! Ngayon mga bata ay ito ang paraan kung paano isulat o i-rename ang bilang na 23. 20 at 3. Nakuha niyo ba mga bata?
Kahanga-hanga. Ngayon mga bata, ay masdan o tingnan ang bilang na nakikita nyo sa inyong screen. Anong bilang ito? Mahusay, ito ay ang bilang na 45 o 45. Isulat natin o i-rename natin ang 45 o 45. Tulad ng ating aralin kanina, sa pagre-rename ay unang isinusulat ang bilang na nasa sampuan. At ano ang bilang na nasa sampuan? Mahusay, ito ay ang bilang na 4. Ngayon mga bata, ano ang katumbas ng 4 sa 45? Kahanga-hanga, ibig sabihin, sa 45 ay mayroong 4 na sampuan. At ano ang katumbas ng 4 na sampu? Magaling! Ito ay ang 4 na po. Ngayon mga bata, anong simbolo nga daw ulit ang isinusulat kapag tayo ay nagre-rename? Magaling! Ang simbolo ng plus. At ano naman mga bata ang huling isinusulat kapag tayo ay nagre-rename ng bilang? Mahusay! Ang bilang na nasa ones place o isahan. At anong bilang ito? Kahanga-hanga, ang bilang na 5. Ngayon mga bata, ay isulat natin kung anong bilang ang nasa isahan. At ano nga daw ulit ito? Magaling! Ang bilang na 5. Nakuha nyo ba mga bata? Magaling! Ibig sabihin na ang 45 ay inire-rename o isinusulat sa paraan ng pagre-rename bilang 40 at 5. Nakuha nyo ba mga bata? Magaling! Ngayon mga bata ay i-rename natin ang bilang na makikita ninyo sa inyong screen. Magaling! Ito ay ang bilang na 28 o 28. Sa pagre-rename, ano nga daw ulit ang unang isinusulat? Mahusay! Ang katumbas na bilang sa sampuan. At ano nga daw ulit ang katumbas na bilang ng 28 sa sampuan? Mahusay! Ang 2 or ang 2. At katumbas nito ay 20. Ibig sabihin, 20. Kaya ito ay naging 20. Anong simbolo ang ating isinusulat kapag tayo ay nagre-rename? Kahanga-hanga, ang plus sign. Ngayon mga bata, anong bilang ang huling isinusulat kapag tayo ay nagre-rename ng bilang? Mahusay, ang bilang na nasa isahan o ones place. At ito ay ang magaling, bilang na 8. Ngayon mga bata, isulat natin ang bilang na 8. Nakuha nyo ba mga bata? Kahanga-hanga. Salamat sa pakikinig mga bata. Paalam!